Salamat sa awit sa atong mga young people. Wait on the Lord. Hulat sa Ginoo. Dili ta mag-una sa Ginoo, maghulat ta sa Ginoo habang nangayo, nagaampo, pero magbuhat pod sa iya ang gikaymutan. Kay salamat sa atong mga young people. Kay kanimo ay nga involved kanunay ni sila sa tong soul winning o sa mga funeral services tuwa ni sila. Kusay mga ulanan, pag uli na, tuwa ni sila. Halos ni kada adlaw makaadto sa ilang soul winning, dili kay gisugo nako, wa ko magsugo nila. Ang balang espiritu nga naa nila, maoy nagsugo nila. Nga go to soul winning. Dili ako ang amo nila, ang Ginoo nga ilang gialagaran. Mo na nga wait on the Lord, mga young people, o matag isa na to kay matarong ang atong Dios nga gialagaran. Okay, dayon as we wait upon the Lord sa ato nga mga pangayo niya, magmaluluyon ka muna. Ibig sabihin magpugas ka aron ka makaani. Kasi ma-misunderstood ninyo ba nga akong gisulti ganina nga nay mangayo clever ka, dili na bot ipasabot. Kung nanginahanglan ginana doon na ka ikahatag, hatag. Kung nakita nimo nanginahanglan doon na ka ikahatag, wala mangayo, tagae. That is for your own good. Jesus said, be merciful, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Pagpugas na, be merciful. Lamtan mo, luya ko rin tawa na Unya na kay katabang, ayaw pabutang ngayo, tagain na. Nga naman, gapugas ka na. Bulahan ang mga maluluyon, kay sila makadawat o kaluoy. Okay, Proverbs chapter 9. Okay, manindog ta, verses 10 to 12. Proverbs chapter 9 verses 10 to 12. Ato ning pagadunganan sa pagbasa. Sinulat ni King Solomon. Ang keyword din is wisdom. Aning book of Proverbs. Tungod sa wisdom, pinagpala ng Diyos si King Solomon. Okay, Proverbs chapter 9, 10 to 12, read. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. If thou be wise, thou shalt be wise for thyself. But if thou scornest, thou alone shall bear it. Prita, balaan ng mga Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong grasya kaluoy, sa good health, nga niami karon usab makasimba nimo. Amahan kabalaan, salamat ipang-ayo nimo ang mga balatian sa mga kaigsunan, bisan pa Ginoo kadto wala uban kasimba kay nagbalatian ayuha pud sila. Tabi nas pinimalay ni Sister Aida. Ginoong Dios, dalaygon ka, be with us, tagaimig mensahe bala ang espiritu. Ginoo, pasayloa pud mi sa pagkadimatarong. Kabangi mi nga makapangalagan nimo kay kami nagalaom sad nimo. Ikaw ang may purpose sa kinabuhi. Help us nga kining kinabuhi mo serve sa purpose. You are so great, to God be the glory. In Jesus name I pray. Amen. Okay, makapanglingkod. Musugot tag dili one of these days way usang mabili na to kay mamiyak rata ning kalibutan na by death or by rapture. Therefore, sana mo serve sa purpose ang atong kinabuhi. Nahisulat, God saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So karon, sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, kinahanglan ta og pagkamahadlokon sa Dios. Okay? Na pasensyahan ninyo si Apostle Peter nga wala kayo siya
tungkol sa kaadlok ba, karatol, kabalaka, si Apostol Peter, medyo wala kayo makabalance sa iyang isulti. Sa diha ang Ginoon nagpakita nga sulaw sa adlaw ang inawong. Dayon na si Elias o si Moses dito nakiksulti sa Ginoo. Dayon ang panganod nga puti kayo mipandong nila ug ang amahan sa langit maingon, kini ang akong anak nga pinalangga nga ako nahimuot pag-ayo paminaw mo niya. Nangatumba sa Pedro unya pagyanghag niya si Jesus na lang og mingon siya, Lord, maayo nga niya ta dire kay magamatag cottage diri Lord. Usa imo, usa kang Elias, isa kang Moses. Kaya naman wala siya makasabot sa iyang gisulti, kaya nga naman nakuratan kasi. Una ayaw mo katingali nga sometimes labi na sa ito mga bagong students nga makaiusahay nga magmadlok ka! Nga dili sa Dios, kung dili nga to sa yawa. Clerical error yun. Kaya mo nang atong isgutan karon, ang atong isgutan karon sa about pagkahadlok, pero dili sa yawa, kung dili nga to sa Ginoo. Ang atong topic, the fear of the Lord. That is the topic we have. Okay? Ang pagkamadlukon ngadto sa Dios. Sabi ni siya sa atong gibasa, ingon pa dire, ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Positive din ang pagkahadlok sa Dios? Yes. Ang pagkahadlok sa yawa, that is negative. Ang pagkahadlok ngadto sa yawa og sa mga demonyo og sa mga kabalaka, negative. Makadaot na nato. Ang pagkahadlok nato sa Ginoo mao nay makaayo nato. Positive yun. Ingon pa na dire ang kahadlok sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ug ang kahibalo sa balaan mao ang pagsabot. Sa English ingon pa niya dito, and the knowledge of the holy is understanding. Magampo tayo sa Lord, give me wisdom. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Magpuyog na ganin ng tulo, bug at panastingga. Okay, matupad sa verse 11, kay pinaagi kanako, matud pa sa Dios din kay pinaagi kanako ang imong mga adlaw pagapadaghanon og ang katuigan sa imong kinabuhi padaghanon. Kung ikaw magmaalamon, ikaw magamaalamon alang ra puna sa imong kaugalingon, apan kung ikaw magyubit, ikaw maginusara gyud magpas-an ani. Okay, so balik ka na to. The fear of the Lord is the topic that we have. So unsa baning pagkamahadlokon sa Ginoo? Unsa baning pagkahadlok ngadto sa Ginoo? Mga kaigsunan, it is referring to a reverential fear, having a worshipful and respectful attitude towards God. Ibig sabihin, pagtahod na to ni sa Dios, part sa atong pagkamay-simbahon o pagtahod ngadto sa Dios. Ganin ningon ang Bible, the fear of the Lord is to hate evil. So kung ang atong kahadlok to sa Ginoo, so magdumuta sa dautan, magdumuta sa sala, magdumuta sa pagpakasala. Pero kung ang atong kahadlok to sa yawa, maglikay kita sa mga butang ay kahimuot sa Dios, kay masuko ni ang yawa. Ang atong kahadlok dili sa yawa, ngadto sa Ginoo. Kaya nga naisulat na, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So mga kaigsuonan, the fear of the Lord is to hate evil. Aside from that, mga kaigsuonan, doon ay pipila ka mga butang we have to consider in connection sa itong topic, the fear of the Lord. Unsa maning tulo? Number 1, perfection. Pag naatay kahadlok sa Diyos, naay perfection din ha, mga kaigsuonan. Unsa pa gyud? Kung naatay kahadlok sa Diyos, dunay multiplication din ha, mga kaigsuonan na mahitabo. Kung dunay kahadlok sa Diyos, dunay protection diha para sa atong kinabuhi. So, the first thing we have to consider in connection sa pagkamadlokon sa Diyos is kining gitawag og perfection. Pagkahimpit, unsa man ning biblical perfection? It is referring to maturity. Dili sinless, because no one is sinless. But as far as perfection is concerned, ang Diyos mismo may hukom. Na si Job, hingpit na tao.
Hasta pod si Noah giingon sa pulong sa Dios nga hingpit si Noah nga naman kay naa si kahadlok sa Dios. So mga kaigsunan sa atong verse 10, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Naalam tay kahadlok mga kaigsunan sa Ginoo, magsugod na ang kaalam din ha. Gani sa Book of Job chapter 28 verse 28 ingon gyud dito nga the fear of the Lord is wisdom. Kung naa kay kahadlok sa Ginoo, kaalam yun. Kaalam. Ug matod pa dinhi o ang kahibalo sa balaan, understanding or pagsabot. So diri na ito makita magkaigsunan kung magkuyog na ganin ang si wisdom, si knowledge and understanding, perfection yun na ang pagkahamtong sa imong kinabuhi. Dili ka dali magamit sa yawa. O kung mahimo, bisan makaisa, dili ka magamit sa yawa. Kay dili man tayo sa yawa, iya man ta sa Dios. Dapat ilaw talaga tayo sa mundong ito because naisulat na, ye are the lights of the world. Jesus said, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sana makita ta sa kalibutan nga iyahagid ta sa Ginoo. Sama niya itong usa ka bata kayo nga ga-eskwela dito somewhere in Dumaguete. Nga naobserbahan lang sa principal niya. Ingon tong principal, day, asa day kagasimbahan day? Gumikan lang sa iya ang pagka-formal nga bata. Nagsaya bisan bata pa. Hamtong kaya siya kuan, budula man gyapon pero hamtongon ba? Dili kulasawon o niya dili katulad sa mga unbelievers gyud nga bata. Disiplinado. Ingon yang principal day, asa day kagasimbahan day? Sa Bible baptism, daan palagi ko lagi. Ibig sabihin, wag maguna sa amo ng style nimo. Pwede ko mo bisita sa inyo, day. Pwede kayo, ma'am. Sige, ma'am, bisita, ma'am. Naluwas yung principal. Wala makukaadto, pero nadunggan ako na istorya, ha? So, diyan mo makita ang kaigsunan, kining di ay kahayag na to, kung makita lang mulid ni kaluwasan sa dagan. Ingon ang Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ibig sabihin, maluwas. Dili kayo may nga maunay, baptist, maunay, luwas, unsa man na. Pero gani, kung makita ang atong kahayag, kaya sila, tinuod yun ang Ginoo ng mga baptist ba? Maminaw ko na ko, maghimaya sila kay maluwas man sila. So mo ni magkaigsunan, perfection. There is perfection in the fear of the Lord. Okay, sa Proverbs chapter 29 verse 25, ingon pa diri, the fear of man bringeth snare. Kung ang atong hadlok tuwa sa tawo, nagdala naglitag. Kinsamot na kung ang atong hadlok tuwa sa yawa. Di man kita mubuhat ato mga butang nga makapag-uol o makapasuko sa yawa. Kaya ang atong hadlok dili sa yawa, dili sa tawo, dili ni sa kinsa, ngadto sa Dios nga mo'y nagbuhat, nagkontrol ug naghawid sa tanang butang. Sugo na mga kaigsunan ang pagkamahadlokon sa Ginoo. Kaya nga kung imong tan-awon ang Ecclesiastes chapter 12, anong sabi? Ecclesiastes chapter 12. Tingnan natin. Ecclesiastes chapter 12. Unsay gisulti? Ingon pa niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, that is a command, and keep His commandments, for that is the whole duty of man. In other words, kung na kay kahadlok sa Dios, makapangalagad ka. Pero wa kay kahadlok sa Dios, okay lang di ko mangalagad Okay lang di ko mangalagad. Sayang piti sayang nga. This world is not our home. We are just passing through. Musugot ta sa dili, bisang pagmadlato pa tanang kalibutan na biyaan tanang kaptangan. Only what we have done for Jesus will last forever. Alkansihan na to mga kaigsunan kung dili papuslan ta sa Ginoo. Mga langit ra mangyapon ang luwas bisag di mangalagad. Ang tulisan dito sa cross. Pero nganong sinahon man nato ang tulisan nga di man ta tulisan. Okay. Nganong sunahon man ito, tulisan nga namatay naman to. Kita buhi pa man. Di sayang. We have to invest this temporal life we have for our eternity. Tanang luwas, makaadto maglangit.
Pero dili tanan bahandi anon or pagagantihan dito sa langit. Jesus said, pag tigo mo bahandi sa langit, ay maura na yung butang, dili mawala ninyo. So mga kaigsunan, perfection. There is perfection in the fear of the Lord. Remember Job? Sa Job chapter 1 verse 8, si Satanas pa mismo ang giingnan sa Ginoo. Satanas, imo bang nakita si Job dito sa yuta? Usa ka tawo nga nahadlok sa Dios. Usa ka tawo nga naglikay sa sala. Usa ka hingpit nga tawo. I-consider gina sa Dios ang tawo nga nagmadlukon sa Dios, nagpalayo sa sala. Usa ka hingpit nga tawo. Wa siya magingon na sinless na tao because no one is sinless before God. But as far as perfection is concerned, ang tao nga may kahadlok sa Diyos, nagpalayo sa sala, that is perfect before God. And the Bible says, be perfect because your Father which is in heaven is perfect. Sugo na nga maghingpit. Paano tayo mahingpit? Hindi man ta perfect, kaya nga maghingpit. Paano? Pagkahadlok sa Ginoo, palayo sa sala. And God said, that is perfect. Si Noah, about Noah, unsa ingon sa pulong sa Ginoo sa book o asa to nga book sa Genesis, nakaplagan niya si Noah nga dunay kahadlok sa Dios. O yung paniya, hingpit sa tibok niyang panimalay. Si Noah yun. Ika naman, nagmahadlukon sa Diyos. Nana sa Genesis chapter 6. Manang siya lang ang gipreserba sa Ginoo kay nakakaplag siya grasya sa Diyos kay hingpit sa iyang tibuok panimalay. So mao ni magigsunan, importante di nga doon natay kahadlok sa Diyos. Kung doon natay kahadlok sa Diyos, likayan na to mga butang nga makapasuko o makapasubo sa Diyos. Pero nga itong kahadlok to sa tao, maningkamot nga mahimuot ng tawhanan na to. Kung ingon ang Bible, kung ako tik pahimuot pag tao, nandili ko alagad sa Ginoo. Nan, sayang, mga alagad ta sa Ginoo, di ka parihar ko na itong tao. Agawas ka nang nangalagad ka sa nangarbaho, ibang usapan yon. Pero gihapon, di kang dapita, kinanglan makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. How honest and how loyal we are diha sa atong mga amo aning kalibutan na. For the glory of God. Ug yun yung Bible, kung inyo yung buhaton, makadawat mo ganti sa Ginoo kay inyong gibuhat na ngadto sa inyong mga yutanong amo. So balikan na to, the fear of the Lord. Three things to consider. There is perfection in the fear of the Lord. Imagine, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge, and understanding. Apila ko makadungog og mga Kristohanan nga magampo sila mo yung Lord, give us wisdom, knowledge, and understanding. Siya na gana, kadaghang taong knowledgeable, walay understanding. Kadaghang mga tao nga na ay knowledge, wisdom. Kadagi ilang ato-ato na yung panabi, mabot niya nila. Mga knowledgeable ba ito mga tawa na? Tumuban na ito. Pasalamat gani kay nakasabot ko na kayo. Nakakuha sila knowledge, nadugangan pag yun ang knowledge, nga naandaan nila, nadugangan pag yun. Pero tanawa, diingon pa man yun. Pero dili ba yun ta maluwas o dili po ta magbuhat o maayo sa itong isig katawo. Tanawa. Mao nang kung kita dihat nakabaton o kahibalo nga Diyos nun, bulahan pa ka sa tanan. Kadaghan kayong mas maayo pa na to. Pero ang kahibalo bang naghatag sa Ginoo na to, kanang wisdom, knowledge, and understanding from the Word of God. Kasi sa tanang libro, sigurado ko, ang pulong sa Diyos lang mo ay walay palpak. Ang pulong sa Diyos lang mo ay walay sayop. Because this is God's knowledge itself. So, balikan na to, the fear of the Lord. Things to consider. Number 1, perfection. There is perfection in the fear of the Lord. Number 2, multiplication. There is multiplication in the fear of the Lord. Tanawa sa atong text sa Proverbs chapter 9 verse 10 o 11. Anong sabi? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. In verse 11, for by me thy days shall be multiplied. Imagine.
Imagine kung magmadlukon ta sa Dios, ang Dios mi pasalin. Ingon pa niya kay pinaagi nako ang imong mga adlaw padaghanon. Kadaghang tao nga kompleto vitamin, sinapaw-sapaw pang mga bugas diha o. Pero patay. Nga naman ang issue sa kamatayon o kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo. Kadaghang mga tao nga walay sakit. Adto lang atong kanito atong funeral service ano balik karong Sunday. Karong Sunday mo dira. Ning gabi nagbalon gyud sing kamatayan, busog kayo. Dengan man pista man dire, pista. Na pista. Di daghang kayo busog man yung na pista. Kay himista biya ni sa una. Ini naog ni mo ng balaya kay sampito naman po ka sa pikas balay. Ini naog na po sampito na po ka dire. Labaw pa na sa eat all you can. Pero pag lain mang kuto-kuto, ulit yan, ulit. Pag abot sa balay, pila lang ka mga minuto, namatay. Imagine mo na, diha makita magaigsunan nga daghang mga walay sakit, pero nangamatay. Kita, na yung mga balatian, maghuna-una ko usay, murag mamatay na, pero naagyapon, gasulot pagyapong mata. Klaro kayong buhay, anak. Klaro kayong buhay. Ug yun ang Bible kung magmadlukon ta sa Dios, padaghanon niya ang atong mga adlaw. O kaklaro ano? Ingon pa niya diri sa verse 11, unsay gisulti, for by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. O ang katuigan sa imong kinabuhi pauswagon, padaghanon. Di ka mo to, anak. Ako makasulti jud ko ninyo, anak. Kay mutuo mo sa dili, tuo na lang aron madali. Gahapong adlaw ang akong edad 6 pa. Pero karon 7 na. Imagine. Kung saan na, klaro jud kayo. Dili karon adlaw. Karon si manahon na di ay karon si manahon na. No, gahapon lain semana man to gahapon. Karon sugod na ron sa another nga semana. Kaya ang semana nagsugod magud og Sunday. Sunday is the first day of the week. Saturday is the last day of the week. O kagahapon semana huna di ay aging semana to, aging semana. 6 pa ko, karon 7 na. Ay niyang klaro ha. Basta ang kamatuoran nga another year yun na. Another year yun na. So, ansa ka na, gipauswag sa Ginoo. By the grace of God, nalabyan na itong pandamay. Pandemic sa una. Kung uban pa nga mga balatian, katong mabangga o tata, katong ipuspusan o tata, mister kamatayon, o uban pa kanyang inyong mga naagian sa kinabuhi. Doon ako yung amigo nga, paanto ka ng general sa NLF, na amigo na ko, nga nagsik. Ngalan kong general ha. When? Kim? Okay lang ka din si Isoy? Naamatay na Soy. O katong hari sa mga dili magpabaksin kay magkamatay kuno ang baksin. Suwa siya magpabaksin. Namatay na po. O magtumapabaksin, namatay magyapon. Kinsa man. Kailan mo? Idatong lawlawan. Patay. Sa ato pang baksin di makamatay ang makamatay ang Ginoo. Unsay mahatag sa Ginoo ingon ang Bible kung madlukon kaniya, tagaan kaniya daghang kinabuhi. Tagaan kaniya og daghang mga katuigan sa imong kinabuhi. Kita ni mo na. Mana og ibalik tong binaksinay pabaksin mo tanan. Ay, ato na. Ato. Ay, komedya na. Kulit na ito mabalik. Okay, so mo ni mag-igsunan balik ka na to. Multiplication, kinsa maka-multiply sa itong kinabuhi ang Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga may kahadlok sa Dios, nagabuhat sa mga sugo sa Dios.
Mao nang matod pa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for that is the whole duty of man. Natay whole duty dire. Nagtuota ka ng atong panarbaho, diha mao na atong whole duty. Duty na to na, kay obligasyon na to bilang tao. But bilang mga anak ng Dios, natay gitawag tag whole duty. Ug whole duty, gapasabot natay duty nga, duty sa tong panimalay, duty sa tong panarbaho, pero dili na whole kun wala ta mga lagad sa Ginoo. Ingon ang Bible, aron mahol gina, ingon pa niya, fear God and keep His commandments, for that is the whole duty of man. Ug sa tanan nga mga duty na to, ang buhat na to diya sa pagpangalagad sa Ginoo, mauray dili mawala. Atong basakan biyaan, atong kalubian biyaan, atong katangkungan biyaan, atong mga kasimbahanan nga mga building nga nindot kaayo biyaan, ang matong mga sakyanan biyaan, tindahan, trabaho, bisan unsa biyaan, gawas sa atong buhat sa pagpangalagad, because God is not unrighteous to forget your work and labor of love. According to the Bible, ang atong buhat sa pagpangalagad mao gyud gikwenta sa Ginoo o di ginamawala sa atong kinabuhi. Okay, last mga kaigsunan, not just perfection. The fear of the Lord leads to perfection. The fear of the Lord is also leads to multiplication, but also leads to our own protection. Magmadukon ta sa Dios para rapod na sa atong kaugalingong protection. Unsay gisulti diri sa verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Number 12, if thou be wise, thou shalt be wise for thyself. Kung magmaalamon ka, ikaw nagamaalamon para rapuna sa imong kaugalingon. Ibig sabihin, para na sa imong kaugalingong kaayuhan. Ingon ang Bible, pero magtamay lang ka, magyubit lang ka, di ka mutuo sa instruction sa pulong sa Ginoo, the manual of your life. Ingon ang Bible, ikaw radyo'y mag-amto sana. Kaklaro na, ingon pa diri ingon pa niya, but if thou is cornest, thou alone shall bear it. O di ta mo tuo sa mga pahimangno o mga giya sa pulong sa Ginoo, ingon ang Bible, ikaw radyo'y mag-amto sana. So what you sow, you reap. Unsa gani atong gipugas, kita ragyod ang muani ni ana. So igsuon, wala laing muani sa atong gipugas, kita rapod. Kung magpugas ta diya sa espiritu, ibig sabihin mga lagad to sa Ginoo, atong dawaton ni ang pulong as it is. Atong dawaton ang mga pahimangno, ang mga instructions sa Ginoo, ikinabuhi na to. Ingon ang Bible, ikaw rin yung maayuhan, makadawat ang kaayuhan na. That is for your own self. No, balik ko na kung basa. In verse 12, if thou be wise, thou shalt be wise for thyself. Nagamhimo ka sa imong kaugalingon nga malamon para rapon na sa imong kaugalingong kaayuhan. Pero yagay-yagaan lang nimo tamayo ng imong gipaminaw, ingon ng Bible, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Buhata ang pulong, dili tigpaminaw lamang. Sa ingon, nagalimbong ka sa imong kaugalingon kung igo lang kang tigpaminaw. Nga naman, kay kung ato ning dawato ng pulong sa Diyos, ikinabuhi na to ni. This is wisdom, God's wisdom imparted to us. Ug kung ato ni kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo para na po ni sa atong kaugalingong kayuhan. Pero di nato ni tagdon, kita ragi magantos. Senda na. Ini atong pagpaminos pulong sa Ginoo nakaingon og simba-simba lang Murag di luwas ana. Simba-simba. Dili ni simba-simba. Simba gini tinuod. Nga naman, kay buhi ang atong manuluwas. O wako ta mo simba ro maluwas. May simba ta kay iyatang mga linuwas. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. He saved us, that is past tense, and called us, that is past tense, with a holy calling, not according to our own works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ibig sabihin, nakaplano ng daan ning tanan sa kasing-kasing sa Ginoo, wa katukuran kalibutan. Na one of these days, matawo ka
Dayon pipila ka mga tuig, luwason ka, dayon ibutang ka niya sa iyang iglesia. Dili na ka maglisod og pangita pa, kay siya mudugang nimo bilang ligtas. Ingon sa sulat, and the Lord added to the church daily such as should be saved. We are not added to be saved, we are added because we are saved. Mao ni mga kaigsunan kanindot. Pag kanindot, igsoon ayaw kahadlok sa tao, labaw ng ayaw kahadlok sa demonyo. Gawas lang kon ganahan yung ka mo puyog nila sa impyerno. Pero luwas ka, unsa ni mo pagkuyaw? Nga luwas ka man. Di man pwede mo kuyog dito ang mga luwas, kay bawal. Kung bawal man sa mga luwas ang pagpangdisko, kung bawal man sa mga luwas ang pagkinabuhi sa bisyo, labaw ng bawal sa mga luwas ang pag-adto sa impyerno. Because heaven is a prepared place for those who are prepared. Apostle Paul said, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So mga kaigsuonan, ang pagkamahadlokon sa Dios para ra pod sa atong kaugalingong kaayuhan. Sa katapusan, akong basahon ang Psalms chapter 25, verses 12 to 14. Ako na lang yung gidugang, kay nabasahan ako ganinang buntag, ko idugang ko ni, kay nindot kay na in connection sa pagkamahadlokon sa Ginoo. Ang Psalms chapter 25, verses 12 to 14. Anong sabi? What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Ingon pag Ginoo, unsang tawhana o kinsa gani ng tawo nga nagmadlokon sa Ginoo, ang Ginoo magatudlo sa iyang dalan sa dalan nga iyang gipili o gisubay. Tudloan ta sa Ginoo, giyahan ta sa atong pagkinabuhi kung naatay kahadlok sa Dios. O unsa pa giingon sa verse 13, his soul shall dwell in at ease. Ibig sabihin, tagaan po niya o pahulay ang atong kalag. Tagaan niya ka-relax. Ibig sabihin, from trouble. Kaya dagan kay mga trouble, kabalaka sa kinabuhi. Bisa pag nagkakwarta pastor, yes! Tanawa ang kongreso karon, wapay linog sa Cebu, wapay linog sa Bogo, wapay linog sa Davao, galinog na sa kongreso o sa Senado. Pwede kusuga sa linog. Nabuto-buto ang ilang mga dughan o mga kasing-kasing. Pero yun ang Bible, ikaw luwas. Kung naalagay ka hadlok sa Ginoo, besan pag wala ka sa kongreso, wala ka sukad kasulod sa Senado, pero tagaan kang kalinaw sa imong kasing-kasing. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. In verse 13, his soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. Iblis pag yun ang atong mga anak. Sugot wala? Nga ang atong mga anak iblis. Pagkanindo ta na. Umato pa sa verse 14, the secret of the Lord is with them that fear Him, and He will shew them His covenant. Hasta mga secret sa Ginoo, na secret sa Ginoo? Naa di ay. Kanang secret, ganahan bita kaya na magpaniit, unsa ka na inyong gihunghungan diha? Unsa ba na inyong gihunghung ba? Naghinunghung ay mo diha, mo ingon na yun, secret. Di yun matugan. Ikaw yun, gadahong kahunahon na yun, mahintang, mahibalo ka ng ilang gihunghungan, kaya magkataon na ba? Murag lipay kayo sila. Unsa yun na inyong gihunghungan? Secret. Kung makalipay, ganang kay ta maghibalo ng ilang secret, kaya murag nalipay kayo sila. Unsa nang secret sa Ginoo? Labaw na. Kay dili tanan tagaag secret sa Ginoo. Ang daghanan di ay tagaag secret. Pero ang kadtong nagmadukol sa Ginoo, iyang ipadayag ang secret. Ay kanina tos ba nako kay basig di kayo mo mutuwa na kung gisulti. Yung pa the secret of the Lord is with them that fear Him. Bulahan ra gining magmadukol sa Dios, Brother Del. Kay dili lang tayo noon sa Ginoo secret. Ginoo mangayo ko nimo, mingon Ginoo secret.
Dili di ay. Dili di ay tog-anan ginoon ta. Pagkanindot tingo pa niya, and He will shew them His covenant. Kay gusto sa Ginoo nga moalagad pag yun niya, mubuhat ta sa iyang covenant. The covenant God has given to the church is called the Great Commission. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa ito pa, worldwide gining mission sa church. Kaya nga, kung doon na may labaw ng inhanglan o blessing, ang church ka na sa Ginoo. Labaw pa na sa mga senator, congressman dito sa kongreso sa senado. Ang church, kaya nga naman, this is worldwide ministry. Daghan ka itang ayudahanan, suportahanan, o padadanan ng mga missions worldwide. Kung sa itambal, ingon ng Ginoo, the secret of the Lord, anauban kanila nga nagmadlokon kaniya. So, unsay atong obligasyon? Magmahadlokon sa Ginoo. Fear God and keep His commandments, for that is the whole duty of man. So, hinaot doon natin nakuha, ang pagkamadlokon sa Ginoo, naadya ang perfection sa tao. Di kita kumplito, bisan pag-imutan ng butang, kung wa kay kahadlok sa Dios. And then multiplication, gusto kang taas, duggangan pang imong kinabuhi, pagmadlokon sa Dios. Then gusto kang proteksyonan kanunay sa Ginoo sa imong adlaw-adlaw, bisan asa ka punta, magmaalamon ka, magmadlokon ka sa Ginoo. Magmadlokon sa Dios. Kay kung magmadlokon ta sa Dios, tagaan ta sa Ginoo kaalam. Kay the fear of the Lord is wisdom itself. O gingon ang Bible, o kung naatay kaalam, if thou be wise, kung magmalamon ka sa imong kaugalingon, ikaw nagmalamon para sa imong kaugalingong kayuhan yun. Pero magbugal-bugal ra ka, ikaw rin mag-amtos, anak. So magkaigsunan, perfection, multiplication, protection, we need it from the Lord. Only magmahadlokon ka sa Ginoo. Ayo siya, nasipyat na to si Lolo, ito gingon siya nga, dili ta sa Ginoo magmadlokon sa yawa ta ay patay ta na. Disgrasya ta o nasulban na nagkasabot kami loloy. Ako naparihala siya ni Pedro. Igsuon mo ni Pedro. Igsuon mo ni sila. Pero sa sunod bantay ka mo. Muwalay na ganyan nagsunod. Di ba tug-ana na mo anay nga tikto ta sa Ginoo magmadlokon og dili sa yawa. Sukla na tong yawa. Ana na ni. Prepare yourselves. Manindog ta kay mag-away ta. Atong awitan ang atong dalaygon nga Dios. Kay siya ang angay katahan, siya ang angay tahuron, siya ang angay kadlukan, kay diha kaniya ang atong gikinahanglan. Perfection, multiplication, protection. Anong multiplication? Unsa man na? Apil ang blessing da. Apil na, multiplication. Okay. Protection, ay lisod pag pinagpala ka ng Diyos, patay dayon, ay na, may pay, wala. Okay. Sige, mag-awit ta. Atong awiton ang okay? Kaya itong duulon, kaya rin maklaro yun. The banner of the cross, ibig sabihin, don't give up, ayaw surrender, iisa ang Ginoo sa imong kinabuhi, the banner of the cross. Oh, namatay mong silingan, ay pang-inam, funeral service me. Oh, abantaw na mo na, bisag ko kami sakyanan ron. Kay dugang rin ang sakyanan.